Arnel! Arnel, maawa ka. Huwag mong gawin sa akin to. Hindi na mauulit. Hindi kang babae ka. Hindi ka na talaga nagtanda eh. Lagi mo na lang ako ipinapaya sa harap ng mga kaibigan ko. Hindi na. Tama na. Hindi ko sinasadya. Ewan ko ba kung bakit sa dinami-dami ng pwede kong mapangasawa, sa'yo pa ako bumagsak. Kung di mo lang ako pinaikot noon, hindi kita magugustuhan. Huwag mo sabihin yan. Parang awa mo na. Kung alam mo lang, matagal na kitang gustong iwan. Pinagtitiisan lang talaga kita. Eh nandito pa rin ako. Lintik na buhay to. Gusto ko na umalis. Huwag mo ko iwan, Arnel. Gagawin ko lahat. Susundin na kita. Agad akong napatigil sa paglalakad nang marinig ko ang sigawan na nanggagaling sa bagong lipat naming kapitbahay. Iwasan ko man na makaramdam ng kuryosidad. Ang mga bagsakan ng gamit at ng tunog ng mga nabasag na bubog ang pumukaw sa kuryosidad ko. Kahit nasa labas, natatanaw mula sa bukas nilang pinto ang misis ng kapitbahay namin na sinisigawan ng asawa nito. Kung ganon, halika, lumapit ka sa akin. Anong gagawin mo? Halika! Arnel, huwag! Ayaw mong lumapit? Sasaktan mo ba ako? Hindi! Bakit naman kita sasaktan? Gusto lang kita makausap ng malapitan. Halika! Dito na lang! Sinabi na lumapit ka! Bigla akong naitabo ng kamay ko sa bibig matapos kong makita kung paano pinagbuhatan siya ng kamay ng asawa nito. At mabilis na hiniklab ang buhok ng babae para higitin papasok sa isang kwarto. Hindi ko man makita ang nangyayari sa loob noon. Sapat na ang mga uri ng sigaw na nililikha ng misis nito para malaman ko kung anong ginagawa ng lalaki sa kanyang asawa. Lalapit pa sana ako sa mismong bintana para pakinggan ang mga nangyayari nang bigla naman akong higitin ni Danny at sinenya sana huwag ituloy ang balak kong gawin. Baka sa mukha nito ang matinding pagkairita. Kaya naman hindi ko na naiwasan na mapairap na lang sa hangin bago sumunod sa kanya papasok sa bahay namin. Ikaw, Leia, tigil-tigilan mo yung ginagawa mo. Kung di pa kita nakita kanina, siguro pumasok ko na rin sa bahay ng mag-asawa para alamin kung anong nangyayari. Nakakaya ka talaga. Ano namang masama ron sa ginawa ko? Tinitingnan ko lang naman kasi baka kailangan ng babae ng tulong. Sus, luma na yung palusot mo. Ilang ulit mo nang sinabi sa akin yun pero ang totoo, wala ka naman talagang balak na tulungan yung babaeng yun eh. Kailangan mo lang talaga ng bagong chismis na may ikakwento sa mga kaibigan mo sa labas. Puro ka naman tamang hinala. Paano mo naman na siguro na hindi ko talaga tutulungan yung kapitbahay natin? Ha? Hindi ba't hinigit mo nga ako palis doon? Kaya hindi ko nailigtas yung babae. Seryoso ka ba talaga na gusto mo marinig yung sagot ko, ha? Sige, sabihin mo. Na totoo ang sinasabi ko. Kasi hindi naman talaga yung babaeng prioridad mo ng mga oras na yon. Magaling ka, di ba? Sige nga. Ano ba sa tingin mo ang prioridad ko? Chismis, Leia. Chismis. Talaga lang, ha? Bakit? Hindi ka ba chismosa? Ano ba? Inis ko siyang itinulak sa balikat bago ako tuloy-tuloy na dumiretso sa sala kung saan ko natagpuan ang kasambahay namin na si Chris. Abala ito sa panonood ng telebisyon at mukhang aliw na aliw sa teleserye na palagi niyang inaabangan. Saka nga lang ako nito napansin nang ipatong ko sa mismong harapan niya ang bayong ng mga pinamili naming pagkain mula sa palengke. Ate, nakauwi na pala kayo. Nakapagluto ka na ba ng almusal natin? Oho, nakahanda na din ho sa kusina. Kayo na lang ho talaga ang hinihintay. Mabuti naman. Nga pala, ilagay mo na sa ref tong mga binili namin at baka mahampok pa yung isda. Tawagin mo na din si Danny para makakain na tayo. Sige po, ate. Agad na rin kaming kumain ng mga oras na yon. Pero dahil nga sa narinig ko mula sa kapitbahay namin kanina, hindi ko napigilan na magtanong kay Chris habang nagsasandok ng pagkain. Siya kasing palaging naiiwan sa bahay sa tuwing isinasama ako ni Danny sa kanyang trabaho para bumisita minsan. Ilang araw na nga ulit simula nung lumipat yung kapitbahay natin dito? Mahigit 2 linggo na po, ate. Ah, hindi pa pala ganun katagal. Opo, pero mukhang mabait naman sila. Talaga? Yung
Yung asawa ba niya, nakita mo na? Hindi pa po. Palaging yung babae lang kasi ang nakikita ko. Lalo na pag nagwawalis ako sa labas ng bakuran natin. Doon ba sa 2 linggo ng pananatili nila rito, wala ka bang ibang naririnig mula sa bahay nila? Ha? Paano ang iba po? Alam mo na, mga pag-aaway. Wala ka ba naririnig na sigawan mula sa bahay nila? Hindi ko na natuloy ang bala ko na itanong kay Chris dahil marahas na binagsak ni Danny ang hawak nitong baso sa lamesa. Dahilan para parehas kaming magulat at matahimik. Nasa harapan na tayo ng pagkain. Hanggang dito ba naman, Leia? Isinisingit mo pa rin yung pagiging chismosa mo? Pati itong si Chris, dinadamay mo pa. Mamaya dyan, magaya pa sa'yo yung bata. Mahiya ka naman. Ano bang chismis? Wala naman akong ginagawa nagtatanong lang ako. Kung tanong lang talaga yung ginagawa mo, pwes, mamaya mo na itanong. Hindi ka ba makapaghintay na matapos muna tayong kumain bago mo alamin ang buhay ng ibang tao? At ikaw naman, Chris, huwag mo lang suportahan yung ginagawa ng ate mo. Alam mo lang ang mali tapos sinasagot pa yung mga tanong niya. Pasensya na po, kuya. Sa susunod ha, kung hindi nyo talaga kayang tumigil sa ginagawa nyo yan, doon lang kayo sa labas ng bahay mag-uusap. Galit na tumayo ang asawa kong si Danny sa lamesa at binagtas ang daan papunta sa loob ng kwarto namin. Nanatili lang tuloy kaming tahimik ni Chris hanggang sa tuluyan na nitong may sarado ang pinto. Medyo nasanay na rin naman ako sa tuwing nagkakaganon si Danny. Simula kasi nang ikasal ako sa kanya, hindi talaga nito gusto sa tuwing nakikipag-usap ako tungkol sa buhay ng ibang tao. Sabi nga nito sa akin noon, tigilan ko na raw ang ginagawa ko dahil wala naman daw akong napapala sa ginagawa ko. Ang hindi niya maintindihan, kaligayahan ko na talaga ang makinig at magbahagi ng chismis sa ibang tao. Naiisip ko nga minsan na siguro tama si Danny nang sinabi niya na sakit ko na ito. Gaya ng sinasabi ko kanina, nakarinig ka na ba ng mga sigawan sa kabilang bahay? Ate, kakasabi lang sa atin ni Kuya Danny na tigilan na natin tong pag-uusap tungkol sa buhay ng ibang tao. Mamaya niyan marinig niya pa tayo eh. E di mas lalo siyang nagalit. Sus, wag mo na lang pansinin niyang si Danny. Tumatanda na kasi kaya ganun na lang kung mag-isip. Kinabukasan, tanghali na ako nagising at hindi ko na naabutan si Danny na umalis para pumasok sa trabaho. Wala naman akong ibang gagawin. Kaya naman naisip kong utusan si Chris na magluto ng merienda para sa amin. Matapos kumain, nagpalit lang ako ng duster ko at agad na ring lumabas dala-dalang pinggan na may lamang piniritong saging. Ate, saan ka pupunta? Diyan lang sa labas. Bakit dala niyo yung saging? Basta, wag mo itong sasabihin kay Kuya Danny mo ha. Opo. Pagkarating ko sa mismong tapat noong bahay, agad akong kumatok sa pinto habang nakangiti. Hindi naman nagtagal. Bumukas yun at bumungad sa akin ang babaeng nakita ko kahapon na binubugbog ng kanyang asawa. Baka sa mukha nito ang matinding gulat at pagtataka. Kaya naman kagad na din ako nagsalita. Magandang umaga! Ano ang kailangan nila? Ay, wala naman. Nalaman ko kasi na kayo pala yung bago naming kapitbahay. Kaya dumaan ako para bigyan kayo nitong niluto ko merienda. Ganun ba? Saglit lang ha. Medyo magulo kasi ang loob ng bahay namin eh. Pwede ko bang ayusin muna bago kita papasukin? Nako, kahit wag na. Hindi naman ako pihikan at maarte. Magpipilit na sana akong pumasok sa loob ng bahay nito. Pero laking gulat ko nang bigla nitong isinara yung pinto. At para bang nagulat dahil sa ginawa ko. Nakaramdam tuloy ako ng matinding pagkapahiya. Kaya naman pilit na lang akong ngumiti. Pasensya na ha. Hindi lang talaga ako sanay na nagpapapasok sa loob ng bahay namin ng makalat. Saglit lang at bilis-bilis kong aayusin. Pasensya na talaga. Ayos lang. Ilang minuto rin siguro akong nakatayo sa harapan ng pinto nito. Pero hindi naman nagtagal. Bumukas na rin yon. At alanganin ang ngiti ng babae
na inaya ko nito para pumasok sa loob. Ibinigay ko sa kanya yung pinggan ng merienda habang pasimpleng iginagala ang mga mata ko sa paligid ng bahay nito. Napansin ko roon na kakaunti pa lamang ang mga gamit nila sa loob. Mahalata mo talaga dahil doon na bagong lipat lang ang mga ito. Salamat nga pala rito sa dala mo, nag-abala ka pa. Ayos lang, wala yun. Tutal, magkapit-bahay na tayo kaya natural lang na magtulungan, di ba? Ako nga pala si Leia. Ako si Sharon at ito yung mga anak ko. Itinuro ni Sharon ang dalawa niyang mga anak na nakatingin pala sa akin. Kaya naman kagad akong ngumiti sa kanila. Nabanggit din ito na parehas palang matalino ang dalawa niyang anak. Matapos kong maitanong kung nag-aaral ba ang mga bata. Baka sa boses ang matinding pagmamalaki ni Sharon sa kanyang mga anak. Kaya lihim akong napangiti ng mapait habang pinakikinggan ang bawat kwento nito tungkol sa karangalan at medalya na naiuwi ng dalawang bata sa dati nilang paaralan. Ilang oras din itong nagbabahagi ng kwento tungkol sa kanyang mga anak. Umalis na nga lang ang dalawang bata sa sala dahil sa mga sinasabi ni Sharon. Kaya naman naiiling na lang ako at pilit na ngumiti. Ang swerte mo pala sa mga anak mo, Sharon. Sinabi mo pa. Ikaw, may anak ka na din ba? Bigla ko tuloy naalala ang mga nangyari sa amin ni Danny matapos yung mabanggit ni Sharon. Sa ilang taong kasi naming pagsasamang mag-asawa, hindi pa rin kami binibiyayaan ng anak. Akala ko doon kailangan lang namin ng kaunting pang-oras. Pero nagkamali ako. Hanggang sa dumating ang isang araw at kusa na lang sumuko ang asawa ko na sumubok na magkaanak. Naisip siguro nito na may mali sa akin. Kaya ganoon na lang ang ginawa niyang solusyon. Wala pa. Kakakasal lang naman namin at hindi pa namin naiisip ni Danny ang tungkol sa mga ganong bagay. Hindi ka na bumabata, mahirap ang magbuntis. Ikaw din. Ayos lang. Mabait naman yung asawa ko kaya paniguradong aalagaan niya ako. Mabuti ka pa. Napansin ko ang biglaang pananahimik ni Sharon. Kaya naman dahan-dahan akong tumabi sa kanya nang hindi nito napapansin. At maraan siyang tinapik sa balikat, dahilan para lumingon siya sa akin. Ayos ka lang ba? Bakit bigla kang natahimik? May bigla lang ako naalala. Sharon? Bakit? Huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko ha, pero aksidente ko kasing narinig ang pagtatalo niyo ng mister mo kahapon. Ayos ka lang ba? Ha? Malapad ang ngiti sa labi ko habang palabas sa bahay ni Sharon. Walang pag-aalinlangan kasi nitong binahagi sa akin ang kwento sa likod ng pag-aaway nila ng kanyang asawa kahapon. Nabanggit nito na lasinggero ang kanyang mister. At dahil malaki ang kinikita sa trabaho nito, palagi siya nitong tinatratong alila sa bahay. Ipinakita rin nito ang lahat ng pasa at galos na kanyang natamo mula sa kamay ng mister. Ate, buti naman at nakauwi ka na. Hinahanap ka kanina pa ni Kuya Danny. Hinaan mo lang yung boses mo. Sorry ate. Nasaan na si Danny? Nasa kwarto niyo po yata. Kamusta pala ate yung pagpunta mo dun sa bahay ng kapitbahay natin? Anong nangyari? Magugulat ka. Sinasaktan pala si Sharon nung asawa niyang lasenggo. Ha? Talaga? Oo. Nakita ko nga yung mga pasa at sugat niya sa katawan. Grabe. Bugbog sarado. Kawawa naman pala siya. Ayos lang yun. Ikaw ba naman biyayaan ng matatalinong anak at asawang may magandang trabaho? Talaga naman lalagyan ka ng Diyos ng kaunting kapintasan sa pamilya. Hindi ka ba naawa ate? Tinitigan ako ni Chris habang tinatanong yon. Kaya naman dahan-dahan akong umiling. Gustuhin ko man na maawa para kay Sharon. Mas nanaigang inggit sa dibdib ko matapos niyang mabanggit ang tungkol sa mister niya na kumikita ng malaking halaga buwan-buwan
na halos doble sa sweldo ng asawa ko na si Danny. Hindi ko tuloy napigilan na makaramdam ng inis para sa kapitbahay namin. Naisip ko kasi na masyado silang maswerte kumpara sa pamilya ko. Matapos ko maikwento kay Chris ang lahat ng sinabi sa akin ni Sharon, pumasok na rin kaagad ako sa kwarto namin ni Danny para hanapin ito. Pagkasara ko pa lang ng pinto, agad akong nilingon ng asawa ko habang nakataas ang kilay. Nakipagchismisa ka na naman sa labas? Hindi Leia! Magtrabaho ka na lang dyan. Baka sakaling lumaki din ang sweldo mo katulad ng asawa ng kapitbahay natin. Ano? Wala. Hindi na ako nagsalita pa at agad na rin lumabas ng kwarto. Iniiwasan ko rin na magkasalubong kami ni Danny. Kaya naman naisipan ko na talagang lumabas ng bahay at puntahan ng mga kaibigan ko. Hindi ko na nga rin napigilan na ikwento sa kanila ang mga napag-usapan namin ni Sharon. At gaya nga ng nasa isip ko, nagulat ang mga ito at tuwang-tuwa sa pakikinig. Adik nga sigurong asawa niya. Ewan ko ba rin sa babaeng yun at hindi na lang iwan. Kung ako sa kanya, isinumbong ko na yun sa pulis eh. Ate? Napalingon ako sa bukana ng bahay ng isa sa mga kaibigan ko. Matapos makita ko roon ang katulong namin na si Chris. Kumakhamot ito sa ulo at mukhang naiiya dahil sa pang-iistorbo niya sa akin. Pinapasundo na po kayo sa akin ni Kuya. Sabihin mo, susunod na lang ako. Pero kakain na raw po tayo ng hapunan. Hapunan na ba? Naku, hindi ko napansin ang oras. Mauna na ako sa inyo mga kumare ha. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakipagkwentuhan sa kanila. Pero madilim na nga ang buong paligid matapos akong lumabas sa bahay ng kaibigan ko. Mabilis ang mga hakbang na binagtas ko ang daan papunta sa bahay kung saan kagad kong natanaw si Danny na nakasilip sa bintana at mukhang kanina pa naghihintay. Masyado ka naman yata nawili sa pagkipagchismisa mo, Leia. Lumubog na lang ang araw, nasa labas ka pa rin. Pasensya na, hindi ko lang napansin yung oras. Sige, magdahilan ka pa. Kumain na lang tayo, magagalit ka na naman eh. Sa mga araw na nagdaan, palagi akong kinukulit ng mga kaibigan ko kung ano na raw ang balita sa bahay ni Sharon. Kaya naman na magkaroon ako ng libreng oras, muli akong bumisita sa kanya. Sa pagkakataon na yon, tuloy-tuloy na akong pinapasok sa loob ng bahay ni Sharon na tila ba malapit kami magkaibigan. Habang nakikipag-usap, napansin ko ang putok nitong noo at sugat sa labi na pilit niyang itinatago gamit ang ilang hibla ng buhok. Kaya naman hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at agad na nagtanong kung ano ang nangyari. Ayos lang ako, Leia. Hindi ka mukhang ayos sa akin. Tingnan mo nga yung sarili mo. At para ka nang nakipagsuntukan dahil sa mga sugat mo sa mukha. Mahal ka ba talaga ng asawa mo? Mahal ako ng asawa ko. Mataas ang boses na sigaw nito. Kaya medyo napalayo pa ako kay Sharon dahil sa gulat. Nang mapansin niya yon, agad siyang natauhan at mabilis na hinawakan ang kamay ko na para bang natataranta at hindi alam kung anong gagawin. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Sharon. Pasensya na, nadala lang ako ng emosyon. Hindi ko talaga sinasadya. Mabuti pa siguro, uuwi na lang muna ako sa bahay namin. Nagkunwari akong tatayo para umalis. Pero mabilis niya akong hinarangan at naiiyak na tumitig sa mga mata ko bago alanganin na sinabi sa akin ang dahilan ng mga sugat nito. Umiiyak ba na? Naibahagi niya ang buong detalye sa akin. At gaya ng palagi kong ginagawa, nakisimpati lang ako rito at pilit siyang pinapatahan. Lihim din ako napangiti habang nasa bisig ko si Sharon at marahang tinatapik ang balikat niya. Hindi ko kasi mapigilan na makaramdam ng tuwa dahil sa mga nangyayari. Nakaramdam din ako ng matinding pagkasabik na ibahagi sa mga kaibigan ko ang panibagong impormasyon na nakaalap ko mula kay Sharon. Pagkatapos nung naging usapan namin tungkol sa mga sugat niya, naging madalang na ang pagpunta-punta ko sa bahay ni Sharon. Napansin na rin kasi ni Daddy na halos araw-araw na akong pumupunta sa kapitbahay namin, kaya tumigil muna ako pansamantala.
Nabalitaan mo na ba, ate? Ang tungkol saan? Nakalat na sa buong barangay natin na yung tungkol sa pamilya ng kapitbahay natin. May isa nga na nagsumbong sa pulis. Ang alam ko, dinampot na yung asawa ni Ate Sharon. Umiiyak nga raw kahapon eh. Ano? Saan mo naman narinig yan? Sa mga tindera sa labas. Pakiramdam ko nga alam na din ng kapitbahay natin na alam na ng lahat. Napansin ko kasi kanina na saradong-sarado yung bahay. Sa buong maghapon, nanatili lang ako sa loob ng bahay namin at hindi lumalabas. Nag-aalala kasi ako na baka makita ako ni Leia. Kaya naman mas binabuti ko na lang na magkulong sa kwarto. Alis muna ako. Baka kinabukasan na ako bumalik. Kaya huwag mo na ako hintayin. Okay, sige. Magsarado na kagad kayo ha. Alis na ako. Pinanood ko na lamang na lumabas ng kwarto si Daddy bago bumangon sa kama. At agad na sumilip sa kabilang bahay. Kahit madilim na ang paligid, nakita ko na walang kahit isang ilaw na bukas sa loob ng bahay nila. Pumasok tuloy sa isip ko na umalis sa mag-anak. Nang isasarado ko na sana yung kurtina, nagulat ako nang biglang sumulpot sa harap ko si Chris at may pagtatakang tumingin sa akin. Muntikan tuloy akong matumba dahil sa gulat. Mabuti na lamang at agad ako nakahawak sa lamesa kaya hindi ako bumagsak. Ano ba? Bakit ka ba nanggugulat? Hindi kita ginulat, ate. Gusto ko lang naman silipin kung anong tinitingnan mo sa labas. Chismosa ka talaga. Doon ka nga. Masyado ka namang high blood, ate. Manahimik ka dyan ah. Magsarado ka na ng bahay, gabi na. Opo. Naiiling na muli akong pumasok sa loob ng kwarto namin. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal na nakahiga sa kaba. Pero hindi ko na namalayan na bigla pala akong nakatulog. At nagising na lamang sa kalagitnaan ng gabi dahil sa lakas ng ulan sa labas. Tinatamad ba na? Bumangon ako at tahimik na lumabas ng kwarto. Hindi ko na rin binuhay ang ilaw sa kabila ng matinding dilim ng paligid. At nagkapakapa na lang na naglakad hanggang sa marating ko ang kusina. Bubuksan ko na sana ang pinto ng ref para kumuha ng tubig. Nang maaninag ko mula sa bintana ang isang anino na nakatayong tao. Lumapit ako roon at tatawagin na sana si Chris nang tuluyan kong makita ang isang figura ng tao. Ah! Chris! Chris, tulong! Ate? Dahil malapit lang ang kwarto roon ng dalaga, agad niya akong narinig at lumabas ng kwarto. Narinig ko mula sa kanyang direksyon ang ilang ulit na pagtunog ng switch ng ilaw. Pero hindi yun gumana. Dahil na rin siguro sa lakas ng ulan sa labas, tuluyang nawalan ng kuryente. Chris! May tao! May tao nakapasok! Ah! Ate Leia! Madilim man ang buong paligid. Nakita ko mula sa kaunting liwanag na nagmumula sa mga kidlat sa labas ang isang malaking nilalang na nasa paanan ko. May mapupula yung mga mata at malalaking ngipin. Naging mabilis din ang lahat ng mga pangyayari. Napansin ko na lamang na tumatakbo na ako papalayo habang pilit na lumilingon para alamin kung may sumusunod pa rin ba sa akin. Aswang! Aswang! Ate! Ate Leia! Nasaan ka? Tulungan mo ako! Takot na takot ako ng mga oras na yon. Mahina man pero dinig ko ang kakaibang tunog ng hayop na nasa likuran ko. Dahil na rin sa hindi ko makita yung dinadaanan, hindi na ako nagulat ng tuluyan akong bumagsak sa sahig. Noong mga pagkakataon na yon, tuluyan kong nakumpirma na merong ang nakapasok sa loob ng bahay namin dahil hindi nagtagal. Naramdaman ko ang isang malaking katawan na biglang umibabaw sa akin. Ate! Hindi kita makita! Wag! Lumayo ka sa akin! Layuan mo ako! Hindi ko man makita ang itsura nito sa dilim. Naramdaman ko ang mabalahibo nitong kamay na marahas na sumasakal sa leg ko. Naramdaman ko rin ang mainit na tubig na tumutulo sa mukha ko habang pilit na tinatanggal ang pagkakasakal nito sa akin.
Huwag kang aalis sa kinatatayuan mo, ate! Hahanap ako ng ilaw, dyan ka lang! Huwag mo ko iwan, Chris! Tulungan mo ako! Sandali lang ako, ate! Hahanap lang ako ng kandila sa kwarto. Gusto kong maiyak ng mga oras na yun. Gamit ang natitira ko pang lakas, sinipa ko ang katawan ng aswang na nasa ibabaw ko at mabilis na tumakbo. Hindi ko alam kung saan pupunta, pero nagpatuloy lang ako sa pagtakbo habang sumisigaw. Dumagdag pa ang pagkirot ng iba't ibang parte ng katawan ko dahil sa hindi malamang dahilan. Akala ko kahit saglit, titigilan na ako ng hayop na humahabol sa akin. Pero hindi pa man tuluyang lumilipas ang 3 minuto. Muli kong naramdaman ang matatalas nitong mga kuko na lumulubog sa balat ko na malakas na nagpadaing sa akin. Aray! Ate! Malapit na ako! Gusto ko mang tawagin si Chris para humingi ng tulong, pero nagulat ako nang biglang may tumabon sa bibig ko. At mabilis na hinigit ang katawan ko papunta sa hindi malamang direksyon ng bahay. Ilang ulit din na tumama ang ulo ko sa mga gamit at kahoy na aming nadaanan. Naramdaman ko lang na may mainit na likidong umago sa noo ko, kasunod ng pagkaramdam na matinding hilo. Chris, tulungan mo ko. Nasaan ka, Ate Lea? Sumigaw ka para mahanap kita. Nag-aalala na ako. Aray, layuan mo ko. Tama na. Habang sa panahon na nakahiga ako sa sahig at walang kalaban-laban, hindi ko alam kung gaano katagal na umatake sa akin yung nilalang bago ko naramdaman ang kusa nitong pagtigil sa pagkalmot sa tiyan at likod ko. Hindi nagtagal, narinig ko na lang ang umiiyak na boses ni Chris na paulit-ulit akong tinatawag hanggang maramdaman ko na lang ang unti-unting pag-angat ng katawan ko mula sa malamig na sahig. Nahihirapan man, iminulat ko yung mga mata ko para alamin kung ano bang nangyayari sa paligid. Doon ko na malaya na umaga na pala. Nakita ko rin si Chris na nasa tabi ko habang umiiyak at hawak ang isa kong kamay. Sa kabilang parte naman, nakita ko rin si Daddy na mukhang natataranta at hindi alam kung anong gagawin. Ano ba nangyari? Hindi ko po alam, kuya. Bigla na lang ho akong tinawag ni Ate Lea kanina. Wala naman pong kuryente kaya naghanap pa ako ng ilaw namin. Tapos ano? Iniwan ko lang kayo saglit? May nangyari na kagad sa ate mo? Pasensya na po talaga. Hinahanap ko naman po siya kanina. Hindi ko alam na nandito pala si ate. Lintik! Pasensya na po talaga. Pinilit ko magsalita pero ang pagbuka sa labi ko ay naging imposibleng gawin. Wala akong nalikhang kahit isang tunog at para bang trinaydor ako ng buo kong katawan. Nakatitig lang ako sa mga ito at iniintay na matanggap ng katawan ko ang lahat ng nangyayari. Marahan akong binuhat ng asawa kong si Danny papunta sa kwarto namin at inutusan si Chris na kumuha ng mga gamot para sa mga sugat ko. Pagkatapos nila akong magamot, lumabas na ng kwarto ang katulong namin. Kaya naiwan kaming dalawa ng asawa ko sa loob. Ilang oras na naghari ang katahimikan sa amin dalawa bago ko dahan-dahang binuka ang bibig ko para magsalita. Danny, Diyos ko, salamat naman nakapagsalita ka na. Ano nangyari sa'yo? inatake ako ng aswang. Danny, aswang. Ano pa yung pinagsasabi mong aswang? Maniwala ka. Totoong nakita ng 2 mata ko. Huwag mong sabihin na kwento yun sa'yo ng mga kumare mo sa labas na may aswang na rito sa lugar natin. Kaya ang umatake sa'yo, aswang na rin? Ano ba? Maniwala ka nga sa akin. Paano ko maniniwala sa'yo kung yung mga lumalabas sa bibig mo ay hindi totoo? Pero aswang talaga ang nakita ko, Danny. Nakita mo na ba yung itsura mo? Mukha kang inatake ng ligaw na hayop. Siguro nga asong ulo rin pumasok dito eh. Tignan mo yung itsura mo. Halos mahubara ka na dahil sa mga kalmot. Tapos ano? Sasabihin mong aswang ang may gawa niyan sa'yo?
Maniwala ka naman sa akin. Kahit ngayon lang. Nako, matulog ka na nga. Baka kulang lang yan sa chismis. Kaya ganyan ang mga lumalabas sa bibig mo. Bumawi ka na lang bukas. Hindi na ako pinagsalita ni Danny dahil agad na rin itong lumabas ng kwarto. Malakas tuloy akong napabuntong hininga bago inis na pumikit habang iniisip ang lahat ng nangyari. Tahimik lang akong umiyak at dinamdam ang lahat ng pagkirot ng katawan ko hanggang sa tuluyan na ako nakatulog dahil sa pagod. Gaya ng sinabi ng asawa ko, nagpahinga lang ako maghapon at nahiga sa loob ng kwarto. Binisita rin ako ni Sharon nang malaman niya ang nangyari at nag-aalalang kinumusta ang kalagayan ko. Dala ang ilang kakanin at merienda na luto niya. Nasabi rin ito na ilang araw na pala silang wala sa bahay dahil sa biglaang pagkakakulong ng asawa niya na mukhang hindi naman siya apektado. Salamat sa pagbisita, Sharon. Ano ka ba? Wala yun. Magpagaling ka kagad ha. Namimiss ka na ng mga bata. Hindi ka na raw bumibisita sa bahay. Pupunta ako sa inyo paggaling ng mga sugat ko. Hihintayin ka namin ha. O siya, mauna na ako sa'yo. Gumaling ka sana agad. Salamat. Ingat ka pa uwi. Makalipas ang ilang linggo at agad na rin namang gumaling ang lahat ng sugat ko sa katawan. Simula noong nangyari, palagi na akong binibisita ni Sharon sa bahay at may kung ano-anong dala. Nawiwili tuloy si Chris dito at halos ipagtanggol na sa lahat ng sinasabi ko. Ate naman! Naku, tigil-tigilan mo ako, Chris ha. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Sinasabi ko lang naman po na baka hindi totoo ang sinasabi niyo tungkol kay Ate Sharon. Sinasabi mo bang sinungaling ako? Hindi po sa ganun. Umalis ka sa harap ko! Iibig pa sana ito pero narinig namin ang mahihinang katok sa labas. Kaya naman sumenyas ako sa kanya na puntahan yon para alamin kung sino ang tao sa labas. Hindi naman nagtagal. Pumasok si Chris kasunod si Sharon na may malapad ng ngiti habang may dala na namang pagkain. Magandang umaga, Mare. Oh, Sharon! Ikaw pala, bakit napabisita ka na naman? Gusto ko kasing ipatikim sa'yo tong putong pinag-aralan kong lutuin. Baka pwede mo namang sabihin sa akin kung ano ang kulang. Ako na lang ate, magaling ako sa mga ganyang bagay. Pasensya ka na, Chris. Kay Lea ko lang kasi ipinapakain ang mga niluluto ko. Pero hayaan mo at ipagluluto din kita sa susunod. Hayaan mo na, Sharon. Hindi ko din naman mauubos itong mga dinala mo. Pero para sa'yo lang talaga ang mga puto na yan. Kung hindi mo mauubos agad, pwede mo namang kainin kinabukasan, di ba? Oo naman. Salamat ulit sa merienda ha. Araw-araw mo na lang akong dinadalhan. Baka masanay ako niyan. Nakakahiya. Wala yun. Magkaibigan naman tayo, di ba? Oo naman. Dali, tikman mo na tong puto. Napatitig ako sa mukha ni Sharon nang bigla na lang niyang isalpak sa bibig ko ang hawak niyang puto. May malapad itong ngiti na hindi ko maintindihan. Mababaka sa mukha nito ang matinding pagkasabik na matikman ko ang luto niyang merienda. Kaya hindi tuloy ako makaagal at dahan-dahang yunula yung pagkain habang may peking ngiti sa labi. Masarap! Talaga? Walang kulang? O dadagdagan ko pa? Hindi ko alam kung anong tinutukoy niya sa tanong na yon. Pero ang kaninang malapad ng ngiti ay biglang napalitan ng nakakatakot na ngisi. Kaya imbis na sumagot, dali-dali ko na lang iniwas ang mga mata ko sa kanya. Bakit ka nga pala nagluluto ng mga ganito? Gusto ko kasi magnegosyo gamit itong mga niluto kong merienda. At ikaw ang magiging taga-tikim ko. Ako? Bakit ako? Kaibigan kasi kita. Mabait na kaibigan. Lumipas sa mga araw at nasanay na lang ako sa madalas na pamamalagi ni Sharon sa loob ng bahay namin. Halos hindi na nga makabisita sa akin ang iba kong mga kaibigan dahil palagi itong nandoon.
Hinahayaan ko na lang kasi kahit nainis ako sa pamilya ni Sharon, mabait naman siya. Dumaan ang gabi at abala si Chris sa pagbubuhat ng tubig sa banyo. Kaya naman ako na nagsarado ng lahat ng bintana at pinto sa bahay namin. Nang matapos, pumasok na din kaagad ako sa kwarto at agad na nilak ang pinto. Nag-aalala pa rin kasi ako na baka may bigla na namang pumasok doon. Matutulog na sana ako. Pero narinig ko si Chris mula sa labas ng kwarto na kumakatok. Kaya naman inis akong bumangon at pinagbuksan siya ng pinto. Ano na naman? Wala po. Tinitingnan ko lang kung tulog na kayo. May sasabihin ka pa ba? Nasa kabilang kwarto lang po ako kung may kailangan kayo. Tumangulang ako at agad rin itong pinagsarhan. Nahiga ako sa kama at nagtalukbong ng kubot habang hinihintay na makaramdam ako ng antok. Pero dahil wala naman akong ginawa maghapon, ilang oras nang lumilipas. Pero niyang pumikit at maghikab ay hindi ko man lang naramdaman. Babangon na sana ako para isarado yung bintana ng kwarto namin dahil sa lamig nang mapatigil ako sa paggalaw. Dahil sa mga kaluskos na nadidinig ko sa dingding ng aming kwarto. Parang may kumukutkot doon. Kaya naman pinakinggan ko munang maigi ang paligid. Bago ko napagdesisyonan na dahan-dahang lumapit at sumilip sa bintana. Pero wala naman akong nakita sa labas. Nang babalik na sana ako sa higaan, agad na nanlaki ang mga mata ko sa susunod kong nakita. Bigla akong natumba sa sahig at nanginginig ang tuhod na hinigit ang katawan ko papalayo sa parting iyon. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang isang itim na figura ng tao na gumagapang papalapit sa akin mula sa ibabaw ng kama. Katulad ng nilalang na nakita ko noon, may mga nanlilisik din itong mga mata at mahahabang kuko. Ate! Buksan mo tong pinto! Anong nangyayari dyan sa loob? Rinig kong sigaw ni Chris. Kaya naman dali-dali akong tumayo at tinanggal ang kandado ng pinto para papasukin siya. Nang mabuksan, mariin kong ipinikit ang mga mata ko at agad na itinuro yung direksyon ng kama. Nakita mo? Nandyan pa? Ate, wala namang tao. Anong wala? Nakita ko may gumagapang dyan. May tao! Wala po talaga. Baka namalikmata lang kayo sa nakita. Ano ba? Meron nga! Inis kong iminulat ang mga mata ko. Pero gaya ng sinabi ni Chris, wala nga akong nakitang kahit na ano sa loob ng kwarto namin. Malakas lang ang mga tahol ng aso. Pero walang kahit isang tao nga talaga sa paligid bukod sa aming dalawa ni Chris. Nababaliw na ba ako? Ate! Lumabas ka ng kwarto ko! Labas! Pagkatapos nung gabing yon, naging sunod-sunod na ang mga naririnig at nakikita ko sa labas. Sa tuwing lumulubog ang araw, hindi lumilipas ang gabi na hindi ako nakakaramdam ng matinding takot. Hindi ko na lang din sinasabi sa dalawa kong kasama sa bahay ang mga kakatuwang bagay na nangyayari. Dahil sa tuwing tinatawag ko na sila, bigla namang nawawala ang mga nakikita ko sa dilim at sa loob ng kwarto. Ang akala ko, kung hindi ko papansinin ang mga nakikita ko, titigil din pag nagtagal. Pero hindi pa man lumilipas ang 4 na linggo na walang humpay na gabi na may nakikita ko sa paligid. Kinabukasan rin ay may nakitang kakaibang asawa ko sa akin. Ano nangyari sa'yo? Ha? Sabi ko kung ano nangyari sa'yo. Tulala ka na naman. Bakit? Ano nangyari sa akin? Ewan ko sa'yo. Tumitingin ka pa ba sa salamin, Leia? Hindi mo man lang alam kung ano na nangyari sa katawan mo. Saglit nga! Tumayo ko mula sa lamesa at dali-daling tumakbo papasok sa kwarto namin kung saan may malaking salamin. Pagtapat ko pa lang doon, agad na naitabon ko ang dalawa kong mga kamay sa bibig. Matapos bumungad sa akin ang buo kong katawan na namumula at puno ng bakas ng kalmot at kagat na hindi may paliwanag na bakas ng ngipin. Inatake ka na naman ba ng asong ulol? Hindi ko alam. Wala naman ako naramdaman na kakaiba kagabi.
Tawagin mo nga si Chris. Chris! Pumunta ka nga rito! Bakit po ate? Ano na namang nangyari sa'yo? Kaya nga pinatawag kita eh. Sinarado mo ba na maayos yung gate at pinto natin kagabi? Opo kuya, itinali ko nga doon ho ng maayos yung bintana sa kwarto ni ate. Hindi mo ba narinig na sumigaw si Leia? Hindi din po. Tahimik naman po yung kwarto niya kagabi pero Pero ano? may mga putik po akong nakita sa kusina kaninang madaling araw. Mukha pong tapak ng pusa. Pusa? Alam mo, hindi ko na talaga maintindihan kung ano nangyayari sa bahay na to eh. Pag hindi chismis, kaguluhan. Manahimik ka na nga lang, Danny. Wala ka na ngang naitutulong kung ano-ano pang lumalabas dyan sa bunganga mo. Wala talaga. Naisip ko nga, baka karma mo na yung mga nangyayari sa'yo, Leia. Puro ka kasi chismis ng buhay ng ibang tao eh. Ano ba? Gamutin mo na yung mga sugat mo. Alis na ako. Yan, umalis ka na. Mas mabuti na wala ka rito lagi sa bahay. Chris, Bakit po? isarado mo na maayos tong bahay ah. At pag sinabi kong maayos, ibig kong sabihin, maayos talaga. At nang hindi na kayo napapasok ng kung ano-anong hayop. Opo kuya. Sige na, alis na ako, Leia. Sa buong maghapon, naglinis lang ako ng buong bahay katulong si Chris. At pagpatak naman ng gabi, nagsarado na rin kagad kami ng bahay sa kanatulog. Kinaumagahan, maaga akong nagising dahil sa matinding init na nararamdaman ko sa katawan. Mabilis akong tumakbo papunta sa kusina at kumuha ng malamig na tubig sa ref. Pero sa pagbagsak ng tubig sa nanunuyong lalamunan ko, mas lalo akong nauhaw. Kumakalam na rin ang tiyan ko sa gutom. Pero hindi pa naman gising si Chris at wala pa itong naihahandang pagkain sa lamesa. Pinipigilan man ang sarili. Kumuha ako ng isang baunan sa ref at basta na lang binuksan yon. Doon, bumungad sa akin ang laman noong adobong karne. Kaya naman kagad ko yung isinalpak sa bibig ko at mabilis na nilunok. Halos maubos ko na ang laman noon. Pero nagulat na lang ako nang biglang sumulpot si Chris at marahas na inagaw sa akin ang hawak kong lalagyan. Ano ba? Akin na nga yan. Ate, bakit mo to kinakain? Bulok na po to. Anong bulok? Hindi pa naman ah. Bulok na to. Itatapon ko na nga sana to kahapon pero nakalimutan ko lang ilabas sa ref. Naku, mamaya niyan malason ka pa. Hindi mo ba naaamoy? Hindi. Akala ko ayos pa kaya kinain ko. Lagot na naman po ako nito kay kuya pag may nangyari sa inyo. Bakit niyo naman po ba kinain? Nagugutom ka na ba ate? Oo, akala ko tulog ka pa kaya naghanap na lang ako ng pagkain sa ref. Naku naman, dapat tinawag niyo po ako. Nagugutom na kasi ko kanina pa. Saglit lang at ipagluluto ko kayo. Pilitin niyo din pong isuka yung mga nakain yung karne kasi baka sumakit yung tiyan niyo mamaya. Base pa lang ho kasi rito sa natirang laman nitong baonan, marami kayong nakain. Sige, saglit lang. Nahihiya akong umalis sa kusina at bumalik sa kwarto para pilit na isuka yung mga nakain kong karne. Ngayon ko lang din napansin ang amoy ng laman ng baonan. At doon ko lang nakumpirma na totoo nga ang sinasabi ng dalaga. Bulok na yung kinain ko. Bulok na bulok. Habang nakaharap sa lababo, pilit ko mang sinusundot ang lalamunan ko gamit ang daliri para dumuwal. Hindi pa rin talaga inilalabas ng katawan ko ang mga bagay na dapat nitong ilabas. Naluluha na lang ako pero wala talagang nangyayari. Kaya naman kahit nandidiri, nagmumug na lang ako. At agad na rin lumabas. Ayos ka na ate? Oo, nakapagluto ka na ba? Opo, nakahanda na din yung lamesa kaya kumain na po tayo. Naupo kaming dalawa at bumungad sa akin ang napakaraming pagkain sa lamesa. Sinandukan ako ni Chris ng kanin at lalagyan na sana yun ng ulam. Pero kahit ako'y nagulat matapos kong agawin ang hawak nitong pinggan. At ako na mismo ang naglagay ng mga kakainin ko.
napansin ko rin ang hindi makapaniwalang mukha ng dalaga. Pero binaliwala ko na lang ang lahat ng iyon dahil sa matinding gutom. Wow! Ang sarap! Kumain ka naman kagabi ate, pero bakit parang gutom na gutom ka na naman ata ngayon? Grabe pati ang tagaktak ng pawis mo. Okay ka lang ba? Ha? Oo naman. Gutom lang talaga ako. Gusto mo pa ba ng kanin? Ipagsasaing kita. Sige! Tinitigan ako ni Chris bago ito dahan-dahang tumango at umalis para pumunta sa kusina. Noong araw na yon, akala ko matatanggal na yung gutom at uhaw na nararamdaman ko pag nakakain na ako ng marami. Pero hindi pa man lumilipas ang ilang oras simula nung kumain ako ng almusal, agad ko na namang nararamdaman ng malakas na pagkalam ng sikmura ko. Nakatapat na rin ako sa 2 electric fan, pero hindi rin nun maibsan ang init sa buo kong katawan. Inis akong lumabas ng kwarto at pumunta sa banyo. Walang pagdadalawang isip, kinuha ko yung tabo na may lamang tubig at ibinuhos yun sa sarili ko. Inilublob ko rin ang mukha ko sa palanggana na may tubig at ilang ulit na nagbasa. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa akin noong mga oras na yon. Pero tumagal talaga ako sa loob ng banyo. Hindi naliligo, kundi nagbabasa. Ate, kanina pa po kayo dyan sa loob. Ayos lang po ba kayo? Oo! Saglit na lang ako rito. Sige po, may tuwalya na din po rito sa labas. Sa mga nagdaang araw, napansin ni na Chris ang matinding pagbabago sa akin. Kahit ako, alam din yon. Sobrang init ng pakiramdam ko at iba ang kulo ng tiyan ko, lalo na paggabi. Nagtataka na nga rin si Danny, pero dahil palagi naman itong wala dahil sa trabaho, si Chris ang lagi nakakita sa mga nangyayari sa akin. Gabi-gabi, palagi lang akong nagigising dahil sa matinding init. Minsan, namamalayan ko na lang na nasa loob na pala ako ng banyo at basang-basa. Nakatulog na pala ako sa tabi ng timba na may tubig. Oh, bakit ganyan ang suot mo? Ang init kasi. Hindi naman ah. Ang lamig nga ng panahon ngayon eh, kasi umuulan. Tapos nakamanipis sa sando ka lang? Huwag mo nga akong pakialaman. Ano ba nangyayari sa'yo? Namamahid ka na rin oh. Sabi ni Chris ayaw mo na rin yung mga pagkain niluluto niya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang init ng ulo mo, nagtatanong lang naman ako. Pumasok ka na lang sa trabaho, buiset. Leia! Pumasok ako sa kwarto at malakas na isinarado yung pinto. Narinig ko rin ang pagrereklamo ng asawa kong si Danny sa labas, bago ito tuloy ang lumabas ng bahay at umalis. Nahiga na lang tuloy ako at natulog dahil sa sobrang inis na nararamdaman ko rito. Sa kalagitnaan ng gabi, naalimpungatan ako dahil sa mainit na hangin na tumatama sa aking mukha. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Pero dahil madilim, tanging itim lang ng buong paligid ang bumungad sa akin. Babangon sana ako para magbukas ng ilaw. Pero bigla akong nanlamig na imbis na lamesang makapitan ko sa tabi ng kama namin ni Danny, isang pamilyar na malamig na kamay ang nakapako sa dilim. Sino ka? Nakalimutan mo na kaagad ako? Isang buwan pa lang ang nakalipas nung huling bisita mo sa bahay. Mula sa gilid ng mga mata ko, nakita ko ang isang maitim na figura ng tao na palagi kong nakikita sa dilim. Pero hindi katulad ng mga nangyayari noon. Tuluyan ko nang natunghayan ang mukha ng nilalang. Matapos nitong kusang binuksan yung ilaw. Kung nagulat ako dahil sa pagsagot ito sa akin, mas nagulat ako nang makilala ko ang taong nagtatago sa dilim. Sharon? Ako nga. Bakit ganyan ang mukha mo? Anong nangyari sa'yo? Aswang ka? Naaalala mo bang mukhang ito? Mula sa kulubot nitong mukha, nangingitim ng ngipin at nanilisik na mga mata, ang mukha ni Sharon ay mababakas pa rin sa kabila ng matinding pagbabago ng anyo nito. Doon ko lang din tuluyang napagtanto
na ang nilalang na akala ko noon ay mga gawa-gawa lang ng isip ko ay totoo pala at buhay na buhay. Bigla tuloy pumasok sa isip ko kung ito rin ba ang nilalang na sumugod sa akin noong unang gabi bago magsimula ang lahat ng mga naririnig at nakikita ko. Ha? Ikaw? Ikaw bang sumugod sa akin? Tama, ako nga. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Wala akong ginagawang masama sa'yo! Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo sa akin ngayon? Hindi ba't masama ang mga inggit na nararamdaman mo sa akin, Leia? Masama ang mga lumalabas dyan sa bibig mo sa tuwing ibinubuka mo yan. Lahat ng ginagawa mo na konektado sa akin at sa pamilya ko ay masama! Anong ginawa ko? Huwag ka nang magmaang-maangan pa dahil matagal ko nang alam. Akala mo siguro hindi nakakarating sa akin ang mga chismis na ipinapakalat mo tungkol sa akin at sa asawa ko. Pero dyan ka nagkakamali dahil alam ko lahat. Wala akong pinagkakalat. Yan! Kaya hindi ka pinaniniwalaan ng asawa mo dahil sinungaling ka! Bakit ba ayaw mong aminin, Leia, na puno ka ng inggit sa katawan at dahil hindi mo nakuha yung gusto mo, hahanap ka ng paraan na masira yung taong meron ng mga bagay na pinapangarap mo lang? Isa kang ipokrita, tsismosa at manloloko! Sinira mong buhay ko! Ang pamilya ko! Sharon? Noong mga oras na yun, agad akong nakaramdam ng matinding takot nang makita ko kung paano dahan-dahang lumiyab sa galit ang mga mata ng aming kapitbahay. Inilabas nito ang kanyang nangingitim na ngipin at matatalas na kuko bago dahan-dahan na naglakad papalapit sa akin. Hindi mo ko matatakbuhan, Leia. Hahanapin kita kung saan ka magpunta at hindi kita titigilan hanggat hindi ka namamatay. Ang mga katulad mo ay dapat binibigyan ng leksyon na habang buhay mong pagsisisihan. Bago ko pa man tuluyang matanggap sa sistema ko ang lahat ng sinabi ni Sharon, nanlaki na lang ang aking mga mata nang tuluyan na pala itong nakalapit sa akin. At bigla na lang akong sinunggaban. Naramdaman ko na lang mula sa ilalim ng tadyang ko ang marahas na pagpasok ng mahaba niyang kuko hanggang sa tuluyan ko na ngang maramdaman ang matinding kirot na ngayon ko lamang naramdaman. Nakita ko ang dahan-dahan ng pagpatak ng laway niya sa mukha ko na pilit kong iniwasan. Pero marahas na hinawakan niya ang mukha ko at madiin ang kapit na iniharap niya ako sa kanya. Hindi ko na nagawa pang umiwas ng maramdaman ko na tumulo na nga ang mainit niyang laway sa pisngi ko. Bibigyan kita ng regalo na hindi mo matatanggihan. Wag, parang awa mo na. Tuluyan na nanlamig ang buo kong katawan nang bigla niyang ibuka ang bibig ko. At tuloy-tuloy na tumulo sa loob ng bunganga ko ang lahat ng laway na lumalabas sa kanya. Pilit man akong umiwas at umalis sa kapit niya. Para bang nangimi ang buo kong katawan na naging resulta ng pagiging paralisado noon sa buong nangyayari. Ang tanging nagawa ko na lang ng mga oras na yon ay ang dahan-dahang pumikit habang mahinang umiiyak. Leia! Leia! Leia, gumising ka! Leia! Humahangos na napabangon ako sa kama matapos kong marinig ang sunod-sunod na tawag sa akin ni Danny. Nang matauhan, agad kong inilibot sa buong paligid ang mga mata ko para hanapin si Sharon. Pero ang tanging bumungad sa akin ay ang asawa ko na nakakunutang noo at mukhang alalang-alala. Danny, umalis na tayo rito. Aswang si Sharon. Ano ba pinagsasabi mo? Nananaginip ka pa rin ba? Maniwala ka sa akin. Aswang ang kapitbahay natin, Danny. Umalis na tayo rito. Lumipat na tayo ng bahay. Tumira tayo sa malayong lugar kung saan hindi niya tayo masusundan. Ano ba?
Hindi kita maintindihan eh. Kung ano-ano sinasabi mo. Totoong sinasabi ko! Panaginip lang yan. Maniwala ka sa akin! Manahimik ka na nga. Puro ka kasinungalingan eh. Lumabas si Danny sa kwarto namin. Kaya naman inis akong naghilamos ng mukha at nagulat na lang ako nang maramdaman na basa ang aking mukha. Hindi sa pawis, kundi sa kakaibang likido. Nagkaroon tuloy ako ng pagdadalawang isip kung totoo ba ang lahat o panaginip lang talaga, tulad ng sinabi ng asawa ko. Kinabukasan, hindi ko kinausap si Danny pagkatapos ng pag-aaway naming dalawa. Pinilit ko siyang iniwasan na naging madali lang namang gawin dahil palagi naman siyang umaalis para pumasok sa trabaho. Matulog ka na. Sige po, magpahinga na din po kayo mamaya. Oo, ako nang bahala na magsarado sa bahay. Pagpasok sa kwarto ni Chris, agad akong tumakbo papunta sa banyo at nagbuhos ng tubig sa katawan. Paglubog pa lang kasi ng araw, nakaramdam na ako ng kakaibang nangyayari sa katawan ko. Kaya naman pinilit ko talaga na patulugin na kagad ang kasambahay namin para hindi nito makita ang nangyayari. Hindi ko rin alam kung bakit, pero para bang magliliyab ang buo kong katawan ng gabing yun. Kahit ilang beses na akong nagbuhos ng malamig na tubig sa katawan, hindi matanggal ang init na nararamdaman ko. Hanggang sa namalayan ko na nga lang na naglalakad na pala ako papalabas ng bahay. Nasa tapat pa lang ako ng pinto nang bigla kong marinig si Chris na nagtatawag. Kaya mabilis akong lumingon. Bakit? Saan po kayo pupunta? Ha? Wala. Isasarado ko lang sana itong gate natin. Akala ko po kasi lalabas kayo ng bahay na ganyan ang itsura. Basang-basa ka kaya, ate? Hindi. Nagbuhos lang ako kanina kasi maliligo na sana ako. Tapos naalala ko na hindi ko pa pala nasasarado itong gate. Kaya dali-dali muna akong lumabas. Ganun po ba? Oo nga pala. Bakit gising ka pa? Narinig ko po kasi nabukas yung gripo natin sa banyo, kaya bumangon muna ako para isara. Tapos, nakita ko nga po kayo rito. Magpahinga ka na. Sige po ate, matutulog na ako. Hinintay ko muna na pumasok sa loob si Chris at patayin niya yung ilaw ng kwarto niya bago ko muling binuksan yung gate at dali-daling tumakbo papalabas. Hindi ko maintindihan kung bakit ko yun ginagawa. Kusa na lang na naglakad ang mga pako papunta sa madilim na bahagi ng kalsada. Ipinikit ko na rin ang mga mata ko nang marating ko na ang pinakamadilim na bahagi ng lugar. Para bang bigla na lang ako nakatulog at nagising sa isang panaginip matapos kong maramdaman ang matinding lamig na ilang linggo nang hinahanap ng aking katawan. Hindi ko na alam kung anong nangyari matapos akong pumikit ng mga oras na yon. Pero nagising na lang ako sa kalagitnaan ng gabi na nasa loob na ng kwarto namin. At masakit ang buong katawan dahil sa hindi matukoy na dahilan. Bumangon ako sa kama para sana lumabas. Pero pagdikit pa lang ng mga pako sa sahig, agad akong napayuko dahil sa malagkit na likido na natapakan ko. Doon ko nakita ang isang patay na pusa. Ang katawan nito ay bukas at halos umagos na ang dugo na lumalabas sa katawan nito papunta sa mismong pinto ng kwarto namin. Hindi naman nagtagal. Bumukas yun at tumambad sa akin si Chris na humahangos at mukhang alalang-alala dahil sa pagsigaw ko. Ate, ano pong ginawa mo? Dahil katapat ng salamin ang higaan namin ni Danny, nanlaki ang mga mata ko matapos kong makita ang sarili kong refleksyon na napupuno ng dugo ang katawan. Mula sa bibig, pababa sa leg ko, hanggang sa laylay ng damit ko ay may bakas ng dugo. Ate! Ano nangyayari sa akin? Hindi ako may gawa nito. Kumalma po kayo. Baka may pumasok lang na hayop o di kaya naman ho ay… Baka na lahat to ni Sharon. Humanda siya sa akin.
Ate, saan ka pupunta? Sa kabila ng itsura ko ng mga panahon na yon, mabilis akong tumakbo papalabas at pinuntahan ang bahay ni Sharon. Wala na akong pake kung alanganin na ang oras. Pero desidido talaga ako nakatukin ang bahay niya dahil sa matinding galit na aking nararamdaman. Sharon! Lumabas ka dyan! Harapin mo ko! Sharon! Lintik kang aswang ka nung ginawa mo sa akin! Ate, tama na po. Nakakaya sa kapitbahay natin. Sharon! Ano ba? Lumabas ka dyan! Ate Leia, umuwi na po tayo. Lumabas kang aswang ka! Anong ginawa mo sa akin at nagkaganito ako? Hindi ko na napigilan na kalampagin ang pinto ng bahay niya nang walang sumagot sa akin. Pero hindi naman nagtagal. Bumukas ang pinto ng bahay ni Sharon. Kaya tuloy-tuloy ako roong pumasok. Leia, ano nangyayari sa'yo? May problema ba? Pasensya na po talaga. Uuwi na din po kami ni ate. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam ko na ang sikreto mo. Isa kang aswang. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Anong aswang? Hindi ako aswang. Umamin ka! Anong ginawa mo sa akin? Hindi kita maintindihan, Leia. Hindi ko alam kung tungkol saan yung mga tinatanong mo sa akin. Aswang ka! Ano ba? Umamin ka na kasi! Anong ginawa mo sa akin? Hindi ko alam ang tinutukoy mo. Umalis na kayo rito bago pa ako magreklamo sa barangay. Ate, tara na po. Umalis na tayo rito. Aswang! Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo pero sa tingin ko, tama lang na maranasan mo yan. Bago tumalikod at isara yung pinto ng bahay niya, nakita ko ang pasimpleng pagngisi nito sa akin. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili na dumampot ng isang vase na malapit sa lamesa at walang pag-aalinlangan na ibinato yun sa kanyang ulo. Hayop ka! Ate, wag! Nakita ko kung paano tumama yun sa kanya at biglang napayuko si Sharon na agad naman dinaluhan ni Chris para tulungan. Aray! Dito lang po kayo. Hahanap ako ng sasakyan. Kailangan niyo pong madala sa ospital. Pinanood ko kung paano mabilis na tumakbo ang aming kasambahay paalis. Kaya naiwan kaming dalawa ni Sharon sa tapat ng bahay nito. Nanatiling nakayuko ang babae ng ilang minuto. Pero tumigil na yon sa pagdaing ng sugat niya. Kaya naman bala ko na sanang umalis nang mapansin ko ang dahan-dahan nitong pagtayo mula sa sahig. Nanlamig ang buo kong katawan at biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko sa sahig ang anino ni Sharon na unti-unting nagbabago. Nang humarap sa akin ang babae, doon ko lang nakumpirma na totoo nga ang nakita kong pagbabago sa anino nito. Dahil bumungad sa akin ang itsura ng aswang na nagpakita sa akin sa panaginip. Natahimik ka ata, Leia. Hindi ba't ito ang gusto mong ipakita ko? Ito na! Titigan mo ulit! Titigan mo hanggang sa tumatak ang buo kong pagkatao sa katawan at isip mo! Ang tapang na ipinapakita ko rito kanina ay bigla na lamang naglaho. Naistatwa ako sa kinatatayuan ko kanina at hindi ko nagawang tumakbo matapos itong dahan-dahang lumapit sa akin. Anong ginawa mo sa akin? Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ng regalo ko sa'yo? Tanggalin mo kung ano man ang binigay mo sa akin, Sharon! Tanggalin? Biyaya ang ipinagkaloob ko sa'yo, Leia. Biyaya! Nakita ko kung paano lumapad ang ngiti ni Sharon bago niya biglang inilabas ang nakakadiri nitong dila at ilang ulit na binasa yung labi niya na parabang takam na takam. Tatakbo na sana ako mapalabas ng bahay nito. Pero nagulat ako nang biglang itinunok niya ang pinto at mabilis na isinara. Palabasin mo ko rito!
Hindi ka na makakalabas ng buhay dito! Nang walang sinasayang na oras, malakas akong sumigaw para sana gisingin ang mga anak ni Sharon. Pero pagpasok ko sa isang kwarto, walang kahit isang tao sa loob ng bahay nito bukod sa aming dalawa. Bumilis ang tibok ng puso ko at pilit na nagtago sa ilalim ng kaba. Pero malakas akong napatili nang maramdaman ang magaspang na kamay ni Sharon sa paahan ko na pilit na hinihigit. Saklolo! Tulungan niyo ako! Sige, sumigaw ka pa, Leia! Lakasan mo! Tulong! Gustong-gusto kong naririnig ang takot na takot mong mga sigaw! Tigilan mo na ako, Sharon! Matapos kong sumigaw noon, biglang tumahimik ang buong paligid ng kwarto. Pilit kong sinilip ang mga paa ng babae mula sa ilalim ng kama. Pero wala akong nakita sa paligid. Delikado man, dahan-dahan akong gumapang papalabas ng kama para sana maghanap ng pwede kong madaanan palabas. Pero hindi pa man ako tuluyang nakakatayo mula sa paggapang. Bumungad sa akin ang mukha ni Sharon na ibang-iba mula sa mukha nito kanina. Leia, saan ka pupunta? Mas nakakatakot. Mas nakakatindig balahibo. Ang mukha nito'y biglang bumukol at ang mga mata niya ay sumingkit dahil sa paglaylay ng balat ng kanyang mukha. Ang mahaba nitong buhok ay nagnipis at may mga parte ng kanyang anit na wala ng buhok na tumutubo. Ang katawan ni Sharon ay para bang naging isang katawan ng matanda. Matandang malapit nang mamatay. Napansin ko rin ang napakaraming bukol na may butas sa kanyang braso. Ang lahat ng yun ay nagnanaknak at may nakakasuang amoy na agad kong nalanghap. Gamit ang dalawa nitong kamay, hinarangan niya ako at nginisian. Hinarangan niya ako at nginisian na agad na nagpabilis ng tibok ng puso ko dahil sa matinding kaba. Nanginig ang dalawa kong tuhod at unti-unting namasa ang mata ko dahil sa matinding takot. Pinilit kong umatras palayo sa kanya, pero hindi ko na nagawa pang makatakbo papalayo nang bigla niya akong higitin. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, Sharon! Manahimik ka! Pilit ako nagpipipigla sa kapit ito habang sumasabit sa mga bagay na nadadaanan namin. Halos maputol na ang litid sa leg ko sa kakasigaw. Pero tila nabingi ang buong baryo at wala ni isang nakarinig sa akin. Hindi nagtagal. Misteryosong nanghina ang buo kong katawan at bigla na lang akong nalantang parang gulay. Tulad ng mga naranasan ko ng ilang gabi nang nakakalipas, muli akong nakaramdam ng matinding init sa katawan. Nanuyo ang lalamunan ko at nabasa ang buo kong mukha pababa sa leeg ng pawis. Sa kabila ng mga nangyayari, pilit kong ginigising ang buo kong diwa para alamin kung saan ako hinihigit ng aswang na nasa paahan ko noong mga oras na yon. Doon ko tuluyang natagpuan ang sarili ko na hinihigit ni Sharon papasok sa isang napakadilim na silid. Sa apat na sulok ng kwarto na yon, kapansin-pansin ang mga bagay na nakakabit sa mga dingding nito. Mga bungo ng tao. Anong bang nangyayari sa akin, Sharon? Nahihirapan na akong huminga. Senyales lang yan na malapit ka na. Anong ibig mong sabihin? Malapit ka na maging isang katulad ko. Wag mong gawin sa akin to. Parang awa mo na. Bakit? Naawa ka ba sa akin? Sinabi ko sa'yo na wag mong sabihin sa iba. Pero anong ginawa mo? Ipinagkalat mo pa rin sa buong baryo. Sinira mo ang pamilya ko. Hindi ko sinasadya. Paanong hindi mo sinasadya? Bigla bang kumati ang dila mo at hindi mo napigilan na ichismis sa iba?
Parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Huwag mo akong patayin. Hindi ako mapapatay sa'yo kundi ang sarili mo mismo! Mula sa lamesa, dumampot ito ng kung anong bagay doon at ilang ulit na dinilaan at binulungan bago siya dahan-dahang lumapit sa sahig na kinahihigaan ko. Hindi ko man makita ng maayos. Sa amoy pa lang ng bagay na kapit nito, alam ko na kagad na isa yung karne. Gusto ko mang umiwas pero marahas niyang hinawakan ng leeg ko at sinakal gamit lang ng isang kamay. Namamanhid na ang mukha at ulo ko dahil sa kakulangan ng hangin. Pero gamit ang natitira kong lakas, nagsisisigaw ako ng tulong habang pilit na inilalayo ang mukha ko mula kay Sharon. Habang ayaw tanggapin ng sistema ko ang karneng kapit niya, ang amoy na kumakalat sa loob ng kwarto ang bigla na lang bumuhay sa kakaibang enerhiya na nagtatago sa aking kalamnan na kahit ako mismo ay nagulat nang makaramdam ako ng gutom dahil sa kapit niya. Kainin mo na! Huwag mo nang pigilan ang sarili mo, Leia! Alam kong alam mong gusto din ng katawan mo ang karning hawak ko ngayon! Huwag mong labanan ang nararamdaman mong yan! Ayoko! Tulong! Tulungan niyo ako, mga kapitbahay! Walang ibang makakarinig sa'yo rito. Mapapaos ka lang ng kasisigaw. Wala pa ring darating para iligtas ka mula sa akin. Tanggapin mo na lang kasi na ito ang kapalaran mo. Ang maging katulad ko. Tama na! Tigilan mo na ako, Sharon! Ayaw ko pang mamatay! Huli na para magsisi ka. Nakapagpasya na ako. Hindi kita palalabasin ng buhay dito! Saklolo! Ilang ulit akong napaubo dahil sa pananakal ni Sharon. Hindi ko na rin siya napigilan nang bigla nitong ibuka ang bibig ko. Katulad ng ginagawa nito sa panaginip ko. Pero hindi katulad ng nangyari doon. Ramdam na ramdam ko na talaga na totoo ang lahat ng ginagawa ni Sharon. Ang malamig at nangangamoy nitong kamay na pilit na ibinubuka ang pangako. Dahan-dahang tumulo ang mga luha ko sa pisngi nang tuluyan nang naipasok ni Sharon ang karne sa loob ng aking bibig. Pilit ko mang iniluluwa yun. Ang kakaibang enerhiya na kanina ko pa pinipigilan ang siyang kumukontrol sa buo kong katawan. At namalayan ko na lamang na parang gutom na gutom akong hayop na kinakain ng hilaw na nagdurugo pang karne na isinubo ni Sharon. Ganyan nga ubusin mo, Leia! Bago ko tuluyang malunok ang karneng nasa bibig ko, lumuwa ang aking mga mata nang maramdaman ko ang matatalas na kuko ni Sharon na nakasaksak na sa loob ng tagiliran ko. Umagos ang mainit na likido sa tiyan ko hanggang sa dumikit yon sa damit ko at binasa ng mapupulang dugo ang buo kong bestida. Tuluyan akong napasigaw ng malakas dahil sa sakit. Pero pinanood lang ako ni Sharon habang tumatawa ng malakas. Maras niyang hinugot ang kanyang kamay mula sa loob ko at akmang ipapasok ulit yon. Pero napatigil sa ere ang kamay niya nang biglang pumasok sa loob ng kwarto ang humahangos na si Danny. Bitiwan mo ang asawa ko! Danny, tulungan mo ko! Nanlalabo man ang mga mata. Nakita ko kung paano mabilis na tumakbo ang asawa ko papunta sa aming direksyon. At biglang itinulak paalis sa ibabaw ko si Sharon na mukhang hindi pa nakakabawi sa matinding gulat. Dinaluhan ako ni Danny at agad na binuhat. Pero hindi pa man tuluyang umangat ang katawan ko mula sa sahig na nababasa na rin sa sarili kong dugo. Sumugod si Sharon at inilabas niya ang matatalas nitong pangil. Hindi kayo makakalabas dito ng buhay! Sinira niyo ang pamilya ko kaya pareho ko kayong papatayin! Ito ang hatol ko sa asawa mong tsismosa! Wag!
Lumapit ito sa amin at ibinuelo ang kamay niya na may mahahabang kuko papunta sa katawan ni Danny na agad niyang nailagan. Kumuha ang mister ko ng isang upuan at walang pag-aalinlang na inihampas yun kay Sharon na agad naman tumumba sa lupa. Nang mapahiga to sa sahig, hindi pa rin tinigilan ni Danny ang paghampas dito hanggang sa makita niya ang dugong umaagos sa noo ni Sharon. Doon lamang siya tumigil. Mabilis niya akong nilapitan at binuhat bago tumakbo papunta sa may pinto. Akala ko ng mga oras na yon, maliligtas na kaming dalawa. Pero agad kong nahigit ang hininga ko nang muling lumitaw si Sharon sa harapan namin. Tumutulo pa rin ang dugo sa noo nito. Pero may nakakatakot na ngisi ang babae sa labi habang nakatitig sa aming dalawa. Hindi kayo lalabas! Tama na, Sharon! Itigil mo na ito! Walang lalabas! Ang maputlang mukha niya ay unti-unting napuno ng dugo at ang puro bukol na braso nito ay nagkaroon ng mga ugat. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang nakakatakot at kahindik-hindik na atungal nito na para bang nagtatawag ng kapwa niya aswang na nagpahigpit sa hawak ko kay Danny. Takot na takot ako noong mga oras na yon at hindi ko alam kung anong gagawin. Patuloy sa pagtulo ang dugo sa sugat ko na nagpadagdag sa panghihina ng katawan ko noong mga panahon na yon. Akala ko susugurin na kami nito. Pero nagulat ako nang naunang tumakbo si Danny papunta sa direksyon ni Sharon na nagpapikit sa akin dahil sa takot. Lalabas kami rito ng buhay! Danny! Hindi ko alam kung anong sumunod na nangyari. Pero narinig ko na lang sa paligid ang malakas na pagbagsak ng isang bagay. Hindi kami, kundi si Sharon. Dahil pagmulat na pagmulat ko, nakita ko na lang na nasa harapan na kami ng pinto ng bahay nito at handa nang lumabas. Nanatili akong tahimik habang mabilis na itinatakbo ako ng asawa ko papalayo. Pero hindi kalaunan, nang marating na namin ang kabahayan ng barangay namin, nagsimulang magsisisigaw si Danny na gumising sa mga naihimbing na residente. Tulungan niyo kami! Inatake kami ng aswang! Aswang ang kapitbahay namin! Tulong! Akala ko hindi gaganang ginagawang pagsigaw namin. Pero nagulat ako na magsilabasan sa bahay ang mga tao. Dala ang kani-kanilang gasera at itak. Nang makita kami nito, agad na tumungo ang mga tao at walang salisalitang sinugot ang direksyon kung saan nakatayo ang bahay ni Sharon. Noong mga oras na yon, gustuhin ko manglingunin kung anong gagawin ng mga tao. Pero ang kirot na nararamdaman ko sa tagiliran ay hindi ko na nagawa pang indahin. At tuluyan akong nawala ng malay sa bisig ng asawa kong si Danny. Hindi ako sigurado kung gaano katagal o kahaba ang tulog na ginawa ko. Pero nagising na lang ako sa loob ng isang hindi pamilyar na kwarto. Baliwanag na ang buong paligid at mukhang tanghali ang tapat na. Inilibot ko ang mga mata ko sa paligid hanggang sa mapatigil yon sa kasambahay namin na biglang nagbukas ang pinto ng kwartong kinaroroonan ko. Dala ang isang palanggana na may lamang tubig. Ate? Kuya! May malay na po si Ate Leia! Chris, Buti naman nagising ka na. nasan tayo? Nasa bahay tayo ni nanay. Dito kita dinala dahil mas ligtas tayo rito laban sa mga katulad ni Sharon. Delikado na masalinan tayo ng laway niya. Kumusta palang pakiramdam mo? Medyo nauuhaw ako. Chris, ikuha mo nga sila na mainom sa labas. Sige po! Pagkalabas ng kasambahay namin, agad na hinawakan ko ang kamay ni Danny para kunin ang atensyon nito. Tumingin siya sa akin at matagal na nanahimik. Kaya naman alanganin kong ibinuka ang labi ko at sinabi ang bagay na kagad na pumasok sa isip ko matapos niyang mabanggit ang tungkol kay Sharon. Bakit? May problema ba?
Natatakot ako, Danny. Tama na. Ligtas na tayo. Hindi ka na malalapitan ni Sharon. Danny, hinalina na din yata niya ako ng pagkaaswang. Magiging aswang na din yata ako. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ito ang parusa niya sa ginawa ko. Ibinahagi ko kay Danny ang lahat na nangyari kasama ang plano ni Sharon na gawin din akong aswang. Napansin ko ang pagkadisgusto nito sa mga ginawa ko, pero hindi na lang umimik si Danny at nanatiling nakikinig sa bawat detalye ng kwento ko. Hihingi tayo ng tulong kay nanay. Magaling na albularyo si nanay. Panigurado matutulungan niya tayo matanggal ang anumang ginawa sa'yo ni Sharon. Paano kung hindi? Mapapagaling ka niya. Ilang buwan kaming nanatili sa poder ng nanay ni Danny. Sa bawat oras na lumipas, hindi ako hinayaan ng asawa ko na tuluyang matulad kay Sharon. Iginapag niya ang paghahanap ng mga sari-saring halamang gamot at bato na pinapahanap sa kanya ng nanay niya. Mahirap, masakit, at matagal. Pero hinabaan namin ang aming pasensya at hinintay na dumating ang araw na tuluyan akong gumaling. Hindi man namin sigurado kung kailan o kung gagaling ba talaga ako. Pero nagtiwala kami mag-asawa sa kakayanan ng albularyo. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi namin inaasahan. Narinig ninyo? Pwede na tayong umuwi, magaling na ako. Masaya po ako para sa'yo, ate. Salamat sa Diyos. Magaling na ako. O sige na, mag-impake na kayo. Aalis na tayo mamaya. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at agad na rin kaming nagbiyahe pabalik sa aming bayan. Pagtigil na pagtigil pa lang ng sasakyan sa harapan ng bahay namin, agad na bumungad sa amin ang bahay ni Sharon na naabo na at tanging simentong dingding na lang nito ang natira. Hala, anong nangyari? Sabi ng mga kabarangay natin, sinunog daw nila ang bahay na yan para hindi na raw bumalik dito yung pamilya nila. Anong nangyari kay Sharon? Nakatakas daw. Pero huwag ka mag-alala. Hindi na tayo mababalikan niya dahil nilagyan ka ni nanay ng pangontra laban sa aswang. Ligtas na tayo rito. Sa madaling salita, matapos nung lahat na nangyari, hindi ko na muling nabanggit ang tungkol sa kapitbahay namin. Iniwasan ko na din ang magkwento sa mga kaibigan ko. Ginusto ko na lang na ilaan ang lahat ng oras ko sa bahay. Ginusto ko magbagong buhay pagkatapos ng karma na aking hinarap noong taon na yon. Nakita ng lahat ang pagbabago at pagsisisi sa aking mga mata sa ginawa ko noon kay Sharon. Hindi nagtagal, nagbunga ang palagi kong pananatili sa loob ng bahay kasama si Danny. Kaya minabuti kong tuluyan ng magbago para sa ikabubuti ng lahat. Lalo na nang malaman ko na nagdadalang tawa ko at magiging magulang na kami. Wakas.